Ito po yung ating Decal 8282 na taninim natin noong November 14. Mahigit 2 weeks na po siya. Ito po yung nabunuhan natin nung 2 days pagkatapos na maitanim. Pero ating pinatubigan ito nung 7 days. Kung inyong titignan, talagang mabilis na lumalaki itong ating mais. Ka-spray lang po natin dito ng ating pamatay damo. Ang nilagay po natin po dito yung glyphosate, tapos may ammonium sulfate at saka yung silhouette. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong Lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o ibinabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa, kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So, subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. So, ito yung kanyang mga damo. In 2 days, mawawala na po yan. Marami akong nagtatanong sa ating mga viewer na epektibo pa yung mga pamatay damo o yung mga ginagamit para mapatay yung damo, especially laging tinatanong yung damong paragis na mahirap sigurong patayin. Pero pag ganito yung damo ng ating maisan, madaling patayin po yung kung ano man yung paragis o ano man mga damo, madaling patayin. So ang sa ating guide, sinasabi po natin na 18 days dapat nakapag-spray na po tayo. Pero ito wala pang 18 days. Sakto lang siguro. Nakapag-spray na po tayo ng pamatay damo para hindi po siya lalaki. Kasi pag lumaki po yung damo yan, masisilungan yung mga ito kasi pag lumaki yung dahon nito, masisilungan niya yung mga maliliit, so hindi siya makli-clean up. Ito kapag namatay na yan, maglalagay na tayo ng fertilizer, yung final na fertilizer. Ito ay lalagyan natin ng fertilizer 19 to 20 days at patutubigan na rin natin. Ang balak ko dito, 4 times na lalagyan ng 3K fertilizer. Titingnan natin ngayon kung ano magiging epekto ng foliar na yon. Same pa rin, lalagyan natin ng Bibitol, Anaa, Power Grower, at saka yung last na ilalagyan natin, Ana, at saka yung heavyweight tandem para mabigat yung ating mais. Ang bilis lumaki, nagsasalubong na yung mga dahon. So, ganyan kaganda yung mais kapag maaga tayong nagpatubig at maaga tayong naglagay ng mga pataba. May napansin po ko ditong mga uod na, kaya lalagyan ulit natin. Itetesting ulit natin dito yung Delta King. Though marami ng mga bumibili sa atin na parang hindi yata may epekto yung Delta King.
Pero atin ulit titingnan na yung dating procedure natin ay gagawin natin. Kung hindi siya masyadong epektibo, ating hahaluan ito ng Perfectation or yung Nimbecidine. Delta King plus Perfectation or Nimbecidine. Kasi yung Perfectation, pinapatay niya yung mga paro-paro na siyang pinagmumulan ng mga uod. So, ang nilagay natin dito nung una, yung ordinaryong urea lang, yung swire. Pero dito, ay yung pangalawang abono, ang ilalagay natin dito, yung pinaghalong winner at saka yung Viking Blue. Tingnan nyo po yung kanyang mga, matataba yung kanyang puno. At sigurado na lalaki yan. At dito sa banda rito, do hindi masyadong makapal. Maraming mga hindi tumubok kagaya nito. Pero titingnan natin kung ilan yung yield nito kasi maganda yung maganda yung umpisa ng mais na to. Ito yung dati kong pinakita na napakaraming mga bulate na nagkalat po dito. At nakikita ko marami pa rin yung indication na marami pa rin siyang bulate. Pero ang dami ding mga kamaru. Kaya yung iba dito ay namatay kasi kinain nila nung wala pang mga damo. Ito may mga uod na siya. Tinitira siya ng uod. Pero susubukan nating lagyan ito mamayang gabi ng yung tricky fertilizer. Wala pang 20 days Kaya lalagyan po muna ng tricky fertilizer at saka yung pamatay uod. Para patay kagad yung control kagad natin yung mga uod. Hindi kasi maganda na dumadami sila. Kaya ang gagawin ko dito, i-control ko sila kagad para ma-attain ko yung talagang target ko na yield po dito. So, sa mga problema sa damong paragis, i-try nyo po yung basta wag nyo palakihin masyado yung mga damo. Alam nyo ito, pag lumaki po itong mga mais na to, halimbawa dito, makikita natin na nagsasalubong yung kanyang mga dahon. Pag inabunuhan ko po ito at pinatubigan, mamamatay yung mga damo, mabilis na lalaki yung mais gawa ng siya'y talagang pursign na papalakihin ng anaa, tricky fertilizer at saka yung power grower, no? Lalapad at tignan nyo ang lapad ng kanyang dahon. Kung titingnan natin, ikailang dahon yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang lalapad ng kanyang dahon. Pag nalagyan ito ng tricky fertilizer, sigurado mas lalapad pa yan. Kasi yun ang kadalasang epekto ng tricky fertilizer. Karamihan sa mga bumibili ng tricky fertilizer, sabi nila matipid sa fertilizer kasi ang lalaki ng mais. So kung hindi po kayo naniniwala, subukan po ninyo para mapatunayan niyo yung ating sinasabi. Para nang sa ganon, makikita natin ang kaibahan ng dati nyong ginagawa sa ngayon palang susubok. At tandaan po ninyo, yung mga takot sumubok, yung mga nagme-menos po kayo. Kung minsan marami tayong mga nagtatanong na sabi nila gumagamit sila ng ibang produkto, gumagamit sila ng mga ibang foliar. Pero tapos nagtatanong sila sa atin kung anong gagawin kapag lalo na pag may mga problema. Ang tinutugon ko po sa kanila, baka sa mga nagtatanong po nito na kayo nanonood po ngayon. Ang sinasabi ko po, bakit pa kayo gagastos na rin lang kayo? Ba't pa kayo hindi sumubok o hindi gamitin yung mga sigurado na? Gagamit din lang kayo, bakit pa yung mumurahin? Na bakit pa yung mga parang hindi pa subok ng mga doon maraming gumagamit yan pero sikat lang yung mga foliar o mga kagamit na yan. Yung ating mga ginagamit, subok na, tapos napatunayan na natin na talagang mas malaki yung ani at mas maganda yung performance ng mais. Hindi po tayo namimilit, pero sa mga marami nating mga taga-subaybay na laging nagtatanong, naawa po ako sa inyo,
Dahil siyempre gumagastos na kayo tapos hindi naman sulit ang inyong ginagastos. Dito masisigurado ko sa dami na ng mga gumamit ng product na ating ini-endorse. Talagang napatunayan nila na talagang kumita, dumami ang kanilang ani. So solid. So kung gusto niyo mapatunayan, basta wag lang kayong naninigurado. Ating gamitin hanggang sa ito'y ating matutunan kung paano ang paggamit at makita yung resulta. So yun po yung mga maipapayo ko sa mga marami pong nagtatanong para naman matulungan natin kayo. Hindi lang natin siguro iniisip ng iba parang negosyo yung ginagawa natin o nag-negosyo po tayo, pero at the same time tumutulong po tayo sa ating mga kapatid, kaibigang magsasaka para lumaki ang ani, lumaki ang kita, no? Para naman mabago yung buhay na yung dating buhay nyo talagang guminhawa naman kayo. Para maginhawa ang inyong buhay, subukan nyo po yung mga makabagong technology gaya ng ating mga natuklasan, gaya ng ating mga ginagamit na, para naman lumaki ang inyong kita. Huwag po kayong matakot. Normal lang po na kayo'y magkamali. Normal lang po na kayo'y siyempre hindi kayo magsasucceed agad. Pero pag-aralan nyo po gaya ng ating ginawa. Ba't tayo nagtagumpay? So it means na pag tayo nagtagumpay, pag tayo nagsucceed, posibleng kayo din ay mag-succeed. Kasi ako, sumubok lang naman ako. Gumaya din sa mga iba. Pero nakita ko yung tamang proseso, napag-aralan ko yung tamang paggamit, napag-aralan ko yung tamang mga timing. Kaya naging ganon yung ating ani, lumaki po yung ating kita. Kaya aking iniimbitahan, aking inaalok yung mga magsasaka dyan na kung kaya nyo din lang bumili ng mga ibang produkto, ng mga produktong hindi naman nagbibigay ng magandang ani, magandang kita, subukan nyo po yung ating mga nire-recommenda. Gumagastos din lang kayo sa iba. Why not na sumubok kayo sa mas mga napatunayan na, sa mas sigurado na. At para naman magbago ang inyong ani, lumaki ang inyong kita. So patuloy po tayong mag-share ng mga video. Patuloy tayong sumasagot ng mga tanong, maski yung mga nagtatanong sa atin, sa iba bumibili or hindi gumagamit ng ating product, sumasagot pa rin tayo kasi ang ating pakay dito ay para matulungan, para may angat, para guminhawa ang buhay ng ating mga kapatid na magsasaka. Hindi po tayo nagdadamot, lahat po kayo ating sinasagot dahil isa pong sabi nga parang kaligayahan natin na makapagturo, na makatulong sa ating mga magsasaka. Tuwing mga nagko-comment na natulungan sila, na lumaki ang kanilang kita, ako po natutuwa kasi mayroon tayong natutulungan ng mga pamilya, ng mga farmer na naiangat ang kanilang buhay. So wag po kayong mahiya kung mayroon kayong may mga problema kayo sa farming. Subukan po nating sagutin, subukan po natin kayong tulungan para guminhawa naman ng inyong buhay. So maraming salamat po sa laging pagsubaybay sa ating mga video, sa laging panonood at laging pagbabalik sa ating channel. Maraming salamat po at God bless po.